Mahilig mag-selfie si Nika. Pero hindi raw siya makangiti nung nakita ang isa sa kanilang mga selfie. Habang binabaybay ang madilim na tulay na ito sa kanilang bayan ng Candoni sa Negros Occidental. Hindi lang kasi siya ang nalitratuhang nakaangkas sa motor. Meron pang tila sumama. Na-shock talaga. Bakit ganon? 3 kami, 2 lang kami. Titigang maigi ang litrato. Sino ang naki-joyride sa magpinsan? Ang selfie, kuha raw ni Nika habang binabaybay nila ni Lynette ang kahabaan ng Haba Bridge. Si Lynette, inutusan na maghatid ng pensyon sa kanyang lola. Nasama niya ako. Ako nag-drive, tapos si Nika ang nakaangkas. Nag-selfie ako para may day sana. At laking gulat nila sa lumabas sa litrato. May nakita akong 3 kami. Na-shock talaga ako na ganon. 2 lang kami. At may hinala sila kung sino ang misteryosong photo bomber. Ang kaibigan nilang si Jasmine na pumanaw na. Akala ko kasi siya yun eh. May parang kapatid ko na rin yun. Si Jasmine nagkasakit at namatay taong 2023. Ang kuno may TB siya. Tapos ginaabot siya, nagasakit-sakit, may ayuyat yan. Nga nang iyat yan daw may agi, bala ka tuslok-tuslok. Naitingin niyo si Jasmine nga yung kumangkat. Siya gitna niya. Ayaw nga daw, daw galigos-ligwis, tapos niya ibok, laba yabok nga daw gapamo na o. Kung doon nagpang nga akong balahibo, tapos namatyagan ko gadya nga. Linggo, bata ko, siya gini mo. Gusto niya guro pangamuyuan sa kay 2 years na ako na hindi dumadalaw sa puntod niya. Kasi busy din sa pag-aaral. Wala nang time. Ngunit ang mga nakatira malapit sa tulay, duda sa hinala ng magpinsan. Ang kaluluwa raw kasi na nagpaparamdam at nagpapakita sa tulay, di umano mahigit 1 dekada na sa kanilang nanggagambala. Isa sa madalas daw nitong pagpakitaan ang nagbabantay sa tindahan malapit sa tulay na si Elisa. 3 beses na raw itong nagpakita sa kanya. Alas 8 ng gabi nung undas, may nagtirik ng kandila dito. Dito ko siya nakita na nakatayo. Nakatingin siya sa ilalim ng tulay. Namatay yung kandila. Nawala din siya. Nung pangalawa ko siyang nakita, noong February, mga alas 8 ng gabi. Umiiyak. Parang tinatawag niya ako. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi talaga. Sa kalagitnaan ng interview ng aming team kay Elisa, Tama na po. nagulat sila nang si Elisa Tapos na to mamaya. may parang kinakausap na hindi naman nila nakikita. Malapit na lang po. Huwag kayong mag-alala. Sino kausap mo ate? Ano sinasabi niya sa'yo? Nandun sa ilalim talaga. Kinikalabutan talaga ako siya. Nasa ilalim po siya. Nakatingin dito. Andun siya. Nakatayo. Nakaputi. Mahaba yung buhok. Sa totoo lang po, nung dati hindi po talaga ako naniniwala. Pero ngayon, totoo po, naniniwala po talaga ako. Ang mga pagpaparamdam nagsimula raw noong may nangyari ritong aksidente taong 2014. Binabaybay raw ang tulay ng magkapatid na Mary at Rene, hindi nila mga tunay na pangalan, nung ang kanilang motor na aksidente sa tulay. Si Rene,
nagtamo ng sugat at pinutulan pa ng binti. Pero ang kapatid niyang si Mary na isang nursing student, dead on the spot. Isa sa mga nag-alay ng dasal sa tulay, si Father Jude. Ako yung nanguha na natira ng mga skull doon ng na-aksidente. Mula noon, tila nagkasunod-sunod na raw ang nangyaring sakuna sa lugar. Hindi naman nga napatay nga lalaki, estudyante, bungguanay silang isaya diri naglabog nga buhi ya. Mas lalo raw lumakas ang kanilang kutob na ang hindi di umano matahimik na kaluluwa sa tulay ang naaksidenteng nursing student doon na si Mary. Lalo't malaki raw ang pagkakahawig nito sa babaeng nakuha ng nakiangkas kina Nika at Lynette. Nang nakita ko yung picture na yon, I cannot deny na parang may kahawig. That's my personal opinion po. Ang larawan ni Mary, ipinakita ng aming team kina Nika at Lynette. Siya talaga yung nasa picture. My God. Kamukha nga niya. Kamukha yung naaksidente dito kesa sa aming best friend. Para mabigyang linaw ang misteryo sa tulay ng haba, hinanap ng aming team ang pamilya ni Mary. Naniniwala kaya sila na kaluluwa ni Mary ang nagpaparamdam sa tulay? Kasama sina Nika, Lynette at Elisa, pinuntahan din ng isang faith healer ang lugar. Anong mga lihim kaya sa tulay ang kanilang madidiskubre? Dito sila sa kahoy nakatira. Every year, kailangan may mamamatayan. Diyan sa kabila. Nakatayo, umiiyak. Parang kasing edad nitong dalawa. Oh. Makiangkas sa pagbaybay sa kasagutan sa kinatatakutang tulay sa Negros Occidental. Sa aming pagbabalik. Para malaman kung ang babaeng nakiangkas nga ba kina Nika at Lynette ang sinawimpalad na nursing student sa tulay na si Mary. Pinunto ng aming team ang kanyang pamilya. Pero tumanggi silang magpa-interview sa kamera. Gayunman, nanindigan silang hindi nito kamukha ang babaeng nakiselfie di umano kina Nika at Lynette. Samantala, sa pag-asang makausap ang di umano hindi matahimik na kaluluwa, sina Nika, Lynette at Elisa binalikan ng tulay kasama ang faith healer na si Brother Junel. Pwede man kung may mag-volunteer na hawakan kong kamay niya, tapos sa kanya ko mismo ipaparamdam, pwede man yun. Paparamdam lang siya. Bukas ako ngayon ng third eye ko. Naramdaman ka? Marami nakakasidente dyan, mostly sa mga motor. Every year, kailangan may mamamatayan. Diyan sa kabila. Nakatayo, umiiyak. Parang kasing edad nitong dalawa. Oh. At bakit ka nagpapakita sa akin? Yung umiiyak. Yung umiiyak na babae. Lumalaban. Hindi kaya, hindi kaya. Bigat, sir. Ayon sa faith healer na si Brother Junel, ang nahagip daw sa selfie ni Nika at Lynette. Kasi dalawa man kanina ang nagsagot nung tinawag ko na yung kung sinong umangkas, dalawa man ang pumunta. Kaso, yung uli siguro yung nakuha na ng picture kaibigan nyo. Punta pa lang kayo dito,
may umangkas sa inyo. Kaso siguro, nakita ng kaibigan nyo na parang gaganon-ganon kayo, mag-aksidente ba o baka napagtripan din kayo sa daan, kaya sumingit sa inyo. Yun lang yung siguro nakita sa camera. Kung si Jasmine yun, pasensya kasi hindi na kami dumadalaw sa puntod mo. Salamat dahil tinulungan mo kaming mapalayo sa disgrasya. Kung iti-check nyo po yung color banding or transition po nung light to shadow, merong orange tint na nag-exist po dun sa dalawang tao na nasa harapan nung sinasabi nilang multo. Pero yung orange tint po na yun, hindi siya nag-exist dun sa pangatlong tao. Dun sa highlights ng mata ng pangatlong tao na hindi nag-a-align dun po dun sa motion ng buong larawan. Tingin ko po edited. Hindi naman kayo namin pinipilit na maniwala sa amin. Nagsasabi lang kami ng totoo. Hindi talaga edited yun. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses. As we Palagi po tayong kumapit sa Panginoon kasi po siya yung may alam, tsaka siya yung daan natin. Kung hindi makasubong ka, abi magpuhuay na. Dahil, palangga, naging kaya. Marami sa ating mga yumaong mahal sa buhay na wala sa mundo na hindi sila handa. Kaya raw may angkas o pasan silang bigat ng loob. Nais ko lang siya. At sa kanilang paglalakbay sa kabilang buhay, mananatiling may nakalaang tulay para maipadama sa kanilang mga naiwan na nandyan lang sila at patuloy na nagmamahal. Sepe, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ako, pero palang ngipin. Mata ng pusa, tapos takpak ng paniki. Ito, tapos mahaba ng kupong. Let us pray! Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.